muna. It may be legally correct, pero yung optics wala ba nag-a-advise dito? Kaya nakakandaloko-loko Kita mo, ano nangyari ngayon sa senatorial? Napahiya sila. Hindi ito isang coincidence, mga kababayan, na kung saan sunod-sunod yung pangyayari. O may mga connection nakikita tayong may mga connection. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tantabunan PH Channel, mga kababayan. Nandito na po tayo para sa bagong reaction video ngayon, mga kababayan, at ngayon po ay May 16, 2025. Welcome po dito. Ngayon, mga kababayan, ito pag-usapan natin. Attorney Topacio, matapang na binanatan si PBBM, mga kababayan. At ito, katanungan natin, totoo kaya ang mga akusasyon sa kanya? Yan yung ito yung katanungan natin, mga kababayan. Ano yung mga akusasyon dito kay PBBM na tinatanong natin, mga kababayan? Kasi ito, may binulgar dito si Attorney Topacio, mga kababayan, at ito na nga, pag-uusapan natin ngayon. Stay tuned kayo hanggang sa huli, mga kababayan. Maiksi lang ito pag-usapan natin. Maiksi lang itong video ipapakita natin. Itong part lang ito, hindi itong buong video na galing sa show ni Atty. Topacio, mga kababayan. At ito. Tapos, pag-usapan natin ng mabilisan at i-analyze natin, mga kababayan, kung ano itong mga banat ni Atty. Topacio at i-relate natin dito sa mga nangyayari sa administrasyon ni PBBM, mga kababayan. Okay? Lalong-lalo na doon sa inaakusa kay PBBM, kababayan. Okay, eto, bago natin i-play, paki-like and share ng videos natin, mga kababayan, and then paki-subscribe din po sa ating channel. And of course, sa lahat ng nag-subscribe sa atin, maraming salamat sa lahat. At dun sa hindi, well, okay lang. Maraming salamat pa rin kasi pinanood ninyo. Okay? Kung nasiyahan naman kayo at natuwa naman kayo sa ating pinag-uusapan dito, well, kung pwede, pakisubscribe din po. Okay, ito, umpisa na natin, mga kababayan. Anong sinasabi nito ni Atty. Topacio? Itong parte lang ito, mga kababayan. Yun ang sinasabi ko. Ito, ganun din si Laila de Lima. At itong kasong ito, inabsuelto si Laila de Lima. Pero si OSG Menardo Guevara ay nag-apila. Pumunta siya sa Court of Appeal, sabi niya, on certiorari, sabi niya, grave abuse of discretion ang ginawa ng Court of Appeals. Bakit? Ng Regional Trial Court, I'm sorry. Okay. Regional Trial Court, bakit? Kasi binase lamang niya ang pag-absuelto kay de Lima sa recantation ng isang tao, si Ragos. Paano yung mga iba pang nagtestigo labang kay de Lima at hindi diniscuss? Kasi ang rule para maging valid ang isang desisyon, it must state the facts and the laws on which it is based. Ayun. As an element of due process. Para malaman ng tao na natalo, bakit ako natalo? Ito hindi So, binaliwala yung pag-acquit kay Senator de Lima. Ito ang Kaya pala, mga kababayan. Ito, unti-unti na nating naintindihan, mga kababayan, kasi hindi naman tayo abogado. Kaya paglabas ng issue na ito, hindi natin pa pinag-usapan. Pinakinggan muna natin ito. Nakinig muna tayo sa mga eksperto, mga kababayan. Para naman hindi tayo careful tayo dito. Okay, ito medyo naintindihan na natin. At ako si Sol Guevara tuloy. Sorry mga kababayan. Solgen. Hindi Sol Guevara. Solgen Menardo Guevara, mga kababayan, Solicitor General pala ang nag-file nito. Okay? So yun nga, sabi, medyo ilang videos na rin, mga kababayan, na pinag-usapan natin ito kasi may binulgar dati si Atty. Topacio din yung nagsabi, mga kababayan, na isang yung judge na humawak sa kaso nito may na-discovering background, mga kababayan. At ito na nga, matapos inakwit si Laila de Lima, na-promote yung judge. At ito, para sa akin, sa tingin ko dito, mga kababayan, advantage ito para kay Laila de Lima para talaga i-clear yung pangalan niya. Okay?
So, kasi nga dati, sinasabi natin na hindi naman talaga acquitted si Laila de Lima. Umatras lang yung isang witness. 'Di ba? Kaya pinawalang sala siya. At may role yung DOJ. At ito, pakinggan patuloy natin para maintindihan natin kung anong role ng DOJ dito, mga kababayan. Or of course, alam naman natin na yung DOJ ay under yan ng executive. At sila yung nagpa-atras. Ito, patuloy natin. Problema. Bine-verify ko pa. Kasi si Senator De Lima nag-apply ng bail. Tatlong kaso yan na-final namin ako, kaya inidiscuss ko ito, malapit sa puso ko ito. Kami po, ako kasama si dating, yung nasirang VACC honorary chairman, na si Dante Jimenez. Yes, at saka si Boy Evangelista. Si Attorney Emmanuel Luna, Manny Luna. Hindi yung katambal ni Nora Honora, di ba may artistang Manny Luna? Oo, pangalan lang ito. Okay. Kami nag-file niyan sa DOJ against Senator De Lima. At yan ay umabot pa sa Supreme Court hanggang na-file na nga, siya ay nakulong. Yung dalawang kaso, kung hindi ako nakakamali, ako'y tama, ay nabigay siya ng bail. Tinitingnan ko kung itong isang to kasi hindi siya nabigyan ng bail dito Kaya hindi siya makalaya kasi tatlong kaso, kahit nabigyan ka doon sa dalawa, kung hindi ka nabigyan ng bail sa isa, hindi ka makakalaya. Ang naging basihan kung bakit siya ay nakalaya ay dito, kung bakit siya ay nakalaya nga ay dahil na-absuelto siya. Pero hindi pa ako sigurado titingnan natin mabuti. Baka sabihin nyo fake news. So, ito nililinaw ko, bine-verify ko. Kung dito ay na-deny ang bail niya at nabaliwala yung kanyang pag-acquit, dapat bumalik siya sa kulungan. Pero hindi pa ako sigurado rito. Mine-verify kasi kahapon ko lang naman nalaman, di ba? Kahapon lang naman pumutok sa ating balita. Ngayon, kung binigyan siya ng bail dito, hindi siya kailangan makulong sapagkat ang pinawalang bisa lang naman yung acquittal. Hindi naman yung mga previous rulings ng court. So alamin po natin kung ano nangyari. Oo. Kasi meron nga nagsabi sa akin, again baka sabihin nyo fake news ako. May nagbulong sa akin na meron silang alam na yung isang judge, yung si Gito na na-promote na, ay estudyante ni Senator De Lima. Kaya gusto... Ito yung sinasabi ko, mga kababayan. Ito sinabi na, binulgar na ito dati ni Atty. Topacio, mga kababayan, na talaga itong yung judge na humawak dito ay may connection doon kay Laila De Lima. At ito, isa pang questionable dito, matapos i-acquit itong si Laila De Lima, na-promote pa yung judge, naging judge pa ng Court of Appeals. Di ba? So, medyo questionable. Hindi ko sinasabing, mga kababayan, questionable lang sinasabi ko. Okay? So, parang may hocus-pocus na nangyayari. Okay? Ito, sige, patuloy natin. Mag-comment kayo dyan. Ano masasabi nyo? Kasi mukhang hindi coincidence, mga kababayan, na umatras yung witness, and then pina-atras ng DOJ yung kaso, nagdesisyon yung judge na estudyante, allegedly, estudyante ni Laila De Lima, na i-acquit siya, and then suddenly, na-promote yung judge na nag-acquit kay Laila De Lima. Okay? And then, naging witness si Laila De Lima laban kay PRRD. And then, tumakbo si Laila De Lima under ng party list. Nagkaroon siya ng party list. And then ngayon, nakapasok siya, kinuha siya na prosecutor. Diba? So, ako, mga kababayan, sinasabi ko, ang nakikita ko dito, hindi ito coincidence. Mag-comment kayo dyan. Ano nakikita nyo dito? Sige, ito, pag-usapan natin yan later. Noong team na pinangungunahan ni Sunny Ocampo, Prosecutor Sunny Ocampo, magaling itong team na nag-prosecute kay Laila De Lima na mag-inhibit o bitawan ng huwes kasi nga baka may prejudice. Pinigil ng isang opisyal sa DOJ kasi nga yan, mga kababayan, yung DOJ hindi yung file pala ng para ipa-inhibit yung judge, mga kababayan, yun pala ay yung inatras ng DOJ. Diba? DOJ again DOJ. Under yan ng executive branch. Again, later pag-usapan natin.
naging kakampihan na nila si De Lima. Kaya kitang-kita nyo naman, very clear. Oh. Number one siya na nagsasalita. Hindi, at saka nung siya ay nung nakitang may isang seat siya, yung mamamayang liberal, nasabi niya Manang Laila daw yung talagang ibig sabihin. Opo. Eh agad siyang niyaya ni Speaker na maging bahagi ng panel ng prosecutors para sa impeachment case ni VP Sara Duterte. O so obvious na yung mga kalaban nila ngayon, Kampi-kampi. dahil lang kalaban ni Duterte, kinakampihan na nila kahit hindi manalo-nalong senador at na-charge ng drug trafficking. Yung pa naman, ang dami-dami naman prosecutors. Kung gusto mo, inaakusahan ka na nga na addict, di ba? Opo. O, bago ang ilalagay mo pa dyan yung mga papardon mo pa yung mga ibang naakusa ng addict na pusher. Yung At yung mga pagkakagawa. ibang pusher na napagbintangan, yung panggagawin yung prosecutor. Teka muna. It may be legally correct, pero yung optics wala ba nag-a-advise dito? Kaya nakakandaloko-loko Kita mo, ang nangyari ngayon sa senatorial, napahiya sila. Yun, Anyway, Ba? babalikan po natin ang Wala, stop muna natin dyan mga kababayan. Ito, pag-usapan natin ng mabilisan. Okay, target ko ito, ma-excel itong video mga kababayan para matapos kagad. Okay, anong katanungan? Balikan natin yung katanungan mga kababayan. Ito, binanata na nga ni Atty. Topacio itong si PBBM at kanyang buong administrasyon. Okay, ito, katanungan natin, totoo kaya ang akusasyon sa kanya? Hindi kay Topacio ha? Totoo kaya ang akusasyon kay PBBM? Iyan po ay ako nagtatanong lang. Mag-comment kayo dyan mga kababayan ko anong masasabi nyo dito. Kasi kung titignan ninyo mga kababayan, ito sinasabi ni Atty. Topacio, siya nga napatanong, wala bang advisor nyo dyan? Wala bang nag-a-advise sa inyo? Kasi bakit? Number one mga kababayan, inaakusahan na nga si PBBM. I think 1 year na yata. Dati pa. 'Di ba? Bago nag 2022 election, sinasabi na nga ni PBBM tuloy. Sinasabi na nga ni PRRD na isang kandidato ay bangag, gumagamit ng droga. At later on, pinangalanan na nga ni PRRD na si PBBM. 'Di ba? At ito, kung titingnan natin, sinasabi ko nga earlier, mga kababayan, na ang nakikita ko dito, itong mga pangyayari, hindi ito coincidence. Diba? Kung natatanda nyo, ito, pag-usapan natin mabilisan. Identify natin yung mga nangyayari, ha? Nung presidente si sorry. Nung presidente si PRRD, mga kababayan, naglabas siya ng mga listahan at isa sa nakasali doon sa listahan na mga politikong sumusuporta sa droga ay yung mayor ng Iloilo. Sino? Mayor Jed ano pangalan? Basta Mabilog yung apelyido mga kababayan. Nakalimutan ko lang yung pangalan. 'Di ba? Yung mga taga Iloilo, comment kayo dito kung anong masasabi nyo dyan kay Mayor Mabilog ninyo. Ano nangyari? Umalis si Mabilog, naghingi ng asylum. Pasok ni PBBM, pumasok itong, and then, si Laila de Lima rin mga kababayan. Diba? Yun nga, nakulong siya. At ito, pagpasok ni PBBM, nagkaroon ng quadcom. Bumalik si Mabilog, naging witness siya doon sa quadcom. Okay? At bago yan, naano pa pala si Mabilog mga kababayan ng ombudsman. Kinasuhan pa, dinismiss pa kasi yung kaso sa kanya, yung yaman niya, hindi niya maipaliwanag. Okay? Guilty yun ha, decision ng ombudsman. Dinismiss yan, lifetime. Okay? Correct me if I'm wrong. Basta yun yung lumabas dyan. Okay? So yun na nga, nag-witness si Mabilog doon sa quadcom. And then, after ilang months mga kababayan na mag-witness siya, anong nangyari? Nagkaroon ng, pinagbigyan siya ni PBBM ng executive clemency. Yun ha? Accused of protecting drug lords. And then, na-dismiss sa katungkulan kasi merong hindi may paliwanag na yaman. Okay? And then suddenly, pagkatapos mag-witness against PRRD doon sa anong tawag nito? Quadcom,
binigyan ng executive clemency na kung saan napawalang bisa lahat yung kaso niya sa ombudsman. So pwede na siyang bumalik ulit sa mga or tumakbo ulit kahit sa anong mga posisyon ng gobyerno. Di ba? Again, alleged at ito mga kababayan ha, at again, kayong taga Iloilo, anong masasabi niyo dito? Kasi meron tayong kakilalang mga taga Iloilo, kino-confirm itong usap-usapan na ito, yung aligasyon na ito. Okay? No, wala silang may presentang ebidensya, pero may mga kakilala natin nagsasabing totoo, merong iba na questionable. Again, comment kayo mga taga Iloilo. Okay? At ito, mga kababayan, punta tayo naman tayo kay Leila de Lima. Pinaatras. Yung mga witnesses umatras. Hindi, wala tayong magagawa. Okay? And then suddenly, yung prosecution nag-file na inhibition para sa judge, pinaatras ng DOJ. So anong masasabi natin dito? 'Di ba? Tingnan nyo. Again, ito nakikita ko hindi ito coincidence mga kababayan ha. Pinaatras ng DOJ yung pag-file ng inhibition kasi nakikita nila nakita sana nila na posibleng may prejudice doon sa judge kasi estudyante ni Leila de Lima. Yet pinigilan ng DOJ yung prosecution na mag-file. So yun na nga, anong desisyon? Nagdesisyon yung judge, acquitted si Leila de Lima. Pagkatapos ma-acquit ni Leila de Lima, ayan, na-promote yung judge at nag-witness din si Leila de Lima. Okay? Sa Quadcom. Pagkatapos mag-witness ni Leila de Lima sa Quadcom, nagbuo ng kanyang party list at tumakbo at ngayon ay nakapasok. And then, ilang araw, hindi pa nga na-proclaim mga kababayan, inappoint na ni sino ba to? Martin Romualdez bilang prosecutor. So ito nga banat ni Atty. Topacio. Bakit wala bang nag-advise sa inyo diyan? Bakit itong mga involved sa drugs nagiging parte na ng gobyerno ninyo? Nagiging parte na ng administrasyon ninyo. So yun nga katanungan natin mga kababayan, hindi kaya totoo yung mga akusasyon kay PBBM? Mag-comment nga kayo dyan mga kababayan. Ito nakikita ko Okay? Hindi ito isang coincidence mga kababayan na kung saan sunod-sunod yung pangyayari. May mga connection Nakikita tayong may mga connection. Okay? At ito pa. Last May 9 mga kababayan. Ito. Ayan. Hindi ko alam kung mababasa ninyo pero yan. Sige, basahin na lang natin para hindi tayo magkamali dito mga kababayan. Ito ha. Ito si Mabilog mga kababayan. Yan, yung mukha na yan. Yung naka-red, yung nakagamit ng cellphone. Hindi mukha ko mga kababayan ha. Okay? May 10 ito. May 10 pala. Galing sa Manila Bulletin. Just in. Former Mayor. Jed pala tama pangalan mga kababayan. Former Mayor Jed Patrick Mabilog of Iloilo City has been designated as Special Advisor to House Speaker Martin Romualdez. Mabilog's appointment was announced during Saturday's meeting de avance of the opposition slate known as Team Solong Gugma, led by incumbent Representative Jam Berunda. Mabilog was appointed last May 1 pa pala, 2025 in a memorandum issued by House Secretary General Reginald Velasco. Okay? While Mabilog did not run in this year's midterm elections, President Marcos granted him executive clemency last January and lifted the perpetual ban on holding public office. Diba? So ngayon mga kababayan, sabihin nyo sa akin, dyan sa comment section, sabihin nyo sa mga kababayan nating makapanood nito,
na itong lahat na nangyayari ay coincidence? Sabihin nyo, ay ito lahat coincidence. So, ako, personally, disagree ako kung sa tingin nyo coincidence. Ay, itong mga pangyayari, ano, kalain mo, allegedly, inakasahan ka. Yun nga, sabi ni Atty. Topacio, inaakusahan ka na ngang gumagamit. Nag-request nga yung mga tao na mag-hair follicle ka. Hindi mo pinagbigyan. At ngayon, itong dalawang tao, Jed Mabilog at si Laila de Lima, na may mga, number one, ito Jed Mabilog, allegedly, nagpo-protekta ng mga drug lords. At the same time, may kaso, at naging, dismiss na nga, perpetual dismissal, hindi pwedeng tumakbo, hindi pwedeng mag-hold ng government office, and yet binigyan mo ng executive clemency, parang pardon yan mga kababayan, para makatakbo ulit at makahawak ng government office. Di ba? At ito, si Laila de Lima. At ngayon, binabalik yung kaso ni Laila de Lima kasi questionably yung desisyon ng korte. At iyan pa, ginamit pa ang executive office, yung DOJ, para ma-acquit si Laila de Lima. So, ngayon, allegedly, may kaso ng related sa drug si Laila de Lima, ginawang prosecutor para doon sa impeachment trial. At ngayon, nung May 1 pa pala, yung si Jed Mabilog, ginawang advisor to the House Speaker. So ano na mangyayari yun mga kababayan? Nako, kinakabahan ako dito. Mga kababayan sa mga nangyayari dito sa administrasyon ni PBBM. Well, anyway, i-comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa lalo sinasabi dito ni Atty. Topacio at dito sa mga pangyayaring sa tingin natin hindi coincidence mga kababayan. Well, anyway, dito na lang po muna tayo and then like po and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, so kita-kita tayo sa susunod na video at maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyong lahat.